Magandang gabi sa inyong lahat. Yung ipasabog sana natin ngayon araw ay talagang sumabog sa galit. Sumabog tayo sa galit. Pumunta doon ang ating mga kasama. Nauna doon sila Chavit Chingson, Attorney Parras, Attorney Baligod, Attorney Paras, Attorney Berhel, at iba pang mga kasama namin. Hindi tinanggap ng Secretary of the Congress kasi nga wala yung secretary nila. So, na-postpone ang pag-submit. So, sa ngayon, ay wala tayong magawa. Kaya sumabog talaga. Sumabog tayo sa galit. So, nakikita natin ngayon mga kasama na hawak talaga nila ang batas. Hawak talaga nila ang gobyerno. Ito lang ang ating gobyerno na ito. Napaka walang hiya, no? So, bukas mag-uusap kami, mayroong press conference sa Max, announcement ko sa Max. Wala pang oras, maaaring alas 10 siguro, 11 to 12 ganun. Max Circle, Quezon City Circle sa Max, Doon tayo magtipon-tipon at mag-usap-usap ano na naman ang recourse. So yung sinasabi namin na People's Tribunal, maaaring ituloy na ito kasi legal fight na ito. Hindi na tayo dapat umatras. Ang problema lang natin, sabi nga ni Attorney Respecio, deserve natin itong gaguhin tayo. Bakit? Gusto natin lang magpagago eh. Yun ang hirap eh. Alam naman na ginagago tayo, easy lang tayo kasi hindi tayo apektuhan. Paano kung maapektuhan na tayo? Ngayon, doon sa mga troll, ay bahala kayo sa buhay nyo. Kasi mga troll kayo, mga bayaran kayo. Na ang nakikita nyo, yung kay Inday Sara, which is million lang yun, na allegation nila. Pero itong allegation natin, trillion of pesos. Ito yung mabigat. Trillion allegation natin. Pag sinabing allegation, pag sinabing ito yung mga pagdududa natin, ito yung mga akusasyon natin, kasi hindi pa naman na final ng hukom na talagang may illegal sila. Pero sa isip natin, totoo yun. Pero dadaan nga tayo sa tamang proseso. Ang problema ng tamang proseso, hindi natin na-apply because hinaharang tayo. Gumagawa sila ng paraan na hindi tayo makapag-submit ng totoo. Yung mga kunwaring nag-submit ng impeachment, madali nilang tinanggap eh. Alam nila kasi kanila yon. If ito yung hindi kanila, gumawa sila ng paraan na hindi matanggap. Gumawa sila ng paraan na hindi matanggap yung totoong complaint ng impeachment. So nangangahulugan talaga na ginagago tayo. Hindi gumagana ang batas natin dito sa Pilipinas. Sa panahon ni Marcos, si Marcos lang ang batas, hindi ang 1987 Constitution. That's a situation na hindi nila tinanggap, and that is violation to 1987 Constitution. Karapatan natin na magreklamo. Pero hindi na siguro kailangan magreklamo. Sugurin na lang natin itong Congress. Sugurin na lang natin na iparamdam sa kanila ang galit ng Pilipino. Dapat ulitin natin yung ginawa natin sa Congress na pressure sila kaya umatras nag-withdraw o nag-resign si Speaker Romualdez being a Speaker of the House. Ganun ang gawin natin. Diyos ko naman, bansang Pilipinas. Kababayan ko, nakakaya nyo bang lukuhin tayo? Nakakaya ba natin na lukuhin tayo? Grabe naman ang ating bansa na ito. Bakit kasi nahalal natin tong adik na ito eh? Sabi nga nung di ba napabalita na na-confine si Pangulong Marcos na nanawagan si Auntie Claire na
nasa maayos na kondisyon ipagdasal natin ang sagot ng mga kababayan natin Pilipino. Bakit naman kami turuan kung anong gagawin namin? Pinagdadasal namin na hindi na lumabas ng ospital. Diyan na lang sa ospital. Kumato siya hanggang 2028 para hindi na lumala ang problema ng bansa. After 28, saka siya mabuhay. Ganun na lang siguro panalangin natin. Ano? Kasi nga, ewan ko ba, hindi ko maintindihan talagang Pilipino. Bakit hindi nila naintindihan ang problema ng ating bansa? It because OFW, kaya tayo nabubuhay, nag-exist na lang Pilipinas. It because OFW. Nagpakatulong tayo. Nagpaalila tayo. Para lang mag-survive ang Pilipinas. Now, maraming mga gustong magpa-estado o maging separate state na lang tayo ng United States, ano? Ayaw pumayag ng iba, ng mga ambisyoso. O ayaw nila kasi ayaw nila magpaalila. Ano ngayon? Parang alila rin tayo Para rin tayong alila na nangyayari sa ngayon sa ating bansa. Kaya ako nananawagan sa lahat ng Pilipino, kung mahal pa rin natin ang ating mga apo at bansa, magsikilos tayo, magtulungan tayo. Alam ko, nagsasawa kayo. Ang nagsasawa ay talo. Paano kung kami ay magsawa? Hayaan na lang natin na ano mang gustong gawin na lang nila. Ganon ang gusto ba natin mga kababayan ko? Nakakainit ang dugo. Hindi ko na nga lang alam ang gawin ko Kayo sa mga troll, go ahead. Dahil nabubuhay naman kayo dyan Maraming nabubuhay sa kalokohan. Maraming nabubuhay sa bayad. Sabi ko nga sa inyo, paulit-ulit sinasabi ko ito, na mayroong vloggers na mayroong isang inupahan dyan sa isang building sa Ayala. Isang building sa Ayala na nakabantay, nakatutok, isa lang ang writer nila. Ito yung ipapakalat ninyo na ganito para maging totoo. Parang katulad sa kay Inday Sara, 125 million. Talagang matinding kasalanan nila. Pero yung trillion of pesos, parang normal lang sa atin Paano na brainwash, na laso ng isip natin. Kayo ba Pilipino, kayo bang mga kababayan, kupayag kayo? Payag ba tayo? O hayaan na lang natin. Sana may mag-comment, hayaan na lang natin na bumagsak ang ekonomiya natin. Ganun na siguro. Kayo na mismo, naglagay sa peaceful na hayaan na lang natin bumagsak ang Pilipinas. Lahat tayo, hayaan na lang tayo maghihirap. Hayaan na lang natin ang apo natin magsakripisyo sa atin kainaan. Napakawalang yan. Hindi ko malaman, hindi ko lubos maisip talaga. Kayo, bigyan nyo ako ng opinion. Walang iya ba talaga si Marcos? O walang iya si Lisa Masa? O talaga adik lang si Marcos kaya hindi niya alam ang ginagawa niya? Alin sa kaya doon? Gagawa talaga si Marcos? O talaga adik lang siya, hindi niya alam ang ginagawa niya? Pinapatira muna bago mag-decide, ganun ba? Pwede ba bigyan niyo ako ng opinion, mga kaibigan? Please lang. Kasi ang dami ng kwan. Sanday lang. Yes sir, mamaya tatawag ako sir, mga after 5 minutes. Sige, vlog ako sir. Sige sir, thank you. Si General Kita, tumawag naman. Ang daming tawag kasi ito nga, nagkakalukuhan tayo ngayon Grabe ang nangyayari sa ating bansa. Niluloko talaga tayo. Hindi ko alam anong gagawin natin. Nakakasawa na rin Nakakasawa na rin kumilos. Nakakapagod na rin. More than 2 years na akong kumikilos sa ganito. Natulungan ng bansa. Pero hindi natin mabago.
Kayo ba naniniwala na walang nangyayari sa bansa? O naniniwala kayo na mayroong kalukuhan sa bansa? Yun yung tanong ko sa ating kababayan natin. Nakakainit ng dugo. Para bang ang ginagawa nila nagiging tama sa paningin ng tao. Biruin mo yung trilyon ng pesos na nawawala. Normal sa tao. Pero yan yung 25 million ni Inday Sara. Naging mortal na kasalanan ni Inday Sara. Ano ba talaga tayo Pilipino? Nakakabubunga talaga ang ayuda. Ang malita-malita. Ganon ang nangyari sa ating bansa. Kaya nagiging bubo ang karamihang Pilipino dahil sa ayuda at saka sa malita-malita. Maawa naman kayo sa ating bansa. Maawa kayo sa ating apo. Yun lang mga kasama. Maraming salamat. Maraming salamat sa nakakaunawa at sa nakakaintindi at nagmamahal sa ating bayan. Maraming salamat.